Magandang araw! Handa na ba kayong matuto? Kung oo, halina at alamin natin kung ano ba ang globalisasyong ekonomiya. So, ano nga ba ito? Ang globalisasyong ekonomiya ay pagiging konektado ng mga bansa dahil sa mabilis na paggalaw ng kanilang produkto, serbisyo at kapital. Ito rin ay napapabilis o pinabibilis ng mga malalaking kumpanya at teknolohiya gaya ng internet. At bagamat maaari rin itong magbigay ng mga positibong epekto sa atin, ngunit naaapektuhan rin ang ating mga lokal na negosyo. So, ang halimbawa ng globalisasyong ekonomiya ay mga multinational na kumpanya. So, sila ay nagbebenta ng mga produkto sa iba't ibang bansa, ngunit ang kanilang diskarte ay nakatuon lamang sa isang sentral na punong tanggapan. At ngayon, talakayin naman natin ang positibo at negatibong epekto ng globalisasyong ekonomiya. So, ang globalisasyong ekonomiya ay may dalawang muka, mga hamon at mga benepisyo. So, ang mga hamon or ang positibong epekto is pag-unlad ng teknolohiya at kalakalan. So, dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at kalakalan, mas madali na nating makuha ang mga impormasyon sa pag-unlad ng ating bansa. Next is, mas nagiging mura ang presyo. So, dahil sa maraming mga competitors or mga kompetisyon, ang iba't ibang kumpanya, mas napipilitan silang ibaba ang presyo upang maakit ang mga mamimili. Ang negatibong epekto naman nito or ang mga hamon ay pagkalugi ng mga lokal na negosyo. Dahil sa pagdaragsa or pagdating ng mga imported na produkto, mas nagiging malaki ang hamon ng mga lokal na negosyo. Next is pagkasira ng kalikasan. Ang mabilis na produksyon at paggamit ng mga likas na yaman para makagawa ng produkto ay nagdudulot o nagreresulta ng pagtaas ng polusyon at pagkasira ng mga likas na yaman natin. Next naman na tatalakayin natin ay ang multinational companies at transnational companies. So, ano nga ba ang multinational company? So, ito ay isang sentralisadong pamamahala ng isang bansa na nagbebenta ng pare-parehong produkto sa iba't ibang lugar, gaya ng Coca-Cola at McDonald's. Sa transnational companies naman, sila ay nagbibigay ng kalayaan ng mga sangay nito sa iba't ibang bansa na magdesisyon at mag-angkop ng kanilang mga produkto sa lokal na pangangailangan. At ang halimbawa nito ay Nestle. Sa kabuuan, ang globalisasyong ekonomiya ay mahalaga dahil pinag-uugnay-ugnay nito ang mga bansa para sa kalakalan at pamumuhunan. At nagdudulot din ito ng pagbabago sa ekonomiya at mas murang produkto at mas maraming trabaho. Gayunpaman, mayroon din itong mga hamon tulad ng pagkalugi ng mga negosyo na lokal at pag-epekto nito sa kalikasan natin. Sa pangkalahatan, pinabibilis naman ito ang pag-unlad at pagpapalitan ng mga teknolohiya sa buong mundo. At ngayon, tapos na tayo sa ating aralin. Sana ay may natutunan kayo. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!